Before ta mo pray, mga kaigsunan, maminaw sa taog mensahe. This is a series of the book of Jonah. Ang title ani atong message is Jonah's First Commission. Jonah's First Commission. Sugdan nato sa chapter 1. I would like you to open your Bible, Jonah chapter 1, and we will read 1 to 3. Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Atong dunganon sa pagbasa, mga kaigsunan. Kusga palihog. Go. Now, the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for this evening. I pray that you guide us and bless us with your wisdom. Help me, Lord, to preach your word with boldness and with power. I pray, Lord, that you will be honored and be glorified sa among pagpanimbahon karon. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, kaning kinabuhi ni Jonah, mga kaigsunan, klaro kayo nga gisugo siya sa Ginoo. O klaro sad kaayo ang response niya sa sugo sa Ginoo. Now, sugo sa Ginoo, mga kaigsunan, sometimes we cannot understand kung unsay rason. Basta si Jonah, nasa siya iyang kaugalingong reason, nga nung di siya musugot. Na siya personal nga grudge sa Nineveh. Now, kung atong sabton, mga kaigsunan, wa ba di ay kaybaw ang Ginoo nga naay grudge si Jonah sa Nineveh? Of course, kaybaw siya. No? Kaybaw ang Ginoo nga si Jonah na siya'y personal nga kalain sa Nineveh. Pero ngano siya may gisugo sa Ginoo? Naliman kaning nga misyon, mga kaigsunan, hitting two birds with one stone. Gileksyon si Jonah, mga kaigsunan, nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili basihan sa imong gusto. Let's preach to whosoever. No, nalain ta, wa ta nalain, naatay ka nagkasuko. Let's pray for them, not for the bad, but for the good. Mo ni nakanindot, mga kaigsunan, sa Ginoo. He is a just God. Nga sa iyang pagka-just, mga kaigsunan, dili siya ingon nga terrorist siya nga klase nga Ginoo, nga ang tanan nga dili mo uyon ako, dili nako gamiton. Gigamit nga pun siya. Ang dili mo sugot, dili nako suguon, gisugo gyapon siya. Mga igsuon. Pero naara gyud ni sa response ni Jonah kung iya bagyog buhaton o dili. Una, sa ato ang message tonight, ang una natong hisgutan, mga kaigsunan, sa iyang first commission is Jonah's mission. Unsa may mission ni Jonah? Now, do you have any idea sa verses nga atong gibasa, unsa may mission ni Jonah? Go to Nineveh para kay cry baya ang gisuwat diri. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. Cry against it. For their wickedness is come up before me. So, we need to understand, mga kaigsunan, sa sugo sa Ginoo, we need to understand the heart of God. Now, the heart of God is to rescue sinners, to give hope to the hopeless, to give them new life. Monay heart sa Ginoo. Dili siya gyud anan diretso pamatyon niya ang dili ganahan niya, mga kaigsunan. Kung mo na ganay pilion sa tao, so mo na may tabo niya kay iya man sa nang balaod. So naa say kuan ang Ginoo, death penalty. Pero hangtod nga tagaan kag chance sa Ginoo, mga kaigsunan, ingon ana kataas ang mercy sa Ginoo. Tanaw ra gud sa atong panahon karon.
Nangamatay ba na mga igsoon ang tanan nag-worship og idols? Wala gitagaan gihapon sa Ginoo og chance. Og ang adlaw nga gipasilang niya sa mga naluwas na, maurang adlaw gihapon nga gi-enjoy sa mga tawo nag-worship og idols. Ingon ana siya ka fair sa mga tao. So kung atong sabton ang iyang kasing-kasing mga kaigsunan, kining cry nga giingon sa Ginoo diri. Mawarningan sila, masultian sila sa kabubuton sa Ginoo. Alright? So ang gibuhat mga kaigsunan, mao ni ang atong basahon og balik ang 1 and 2. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, the word of the Lord, ha? Careful mo, ang pulong sa Ginoo ni sulti ni Jonah. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So, klaro kayo ang misyon, mga kaigsunan, that Jonah needs to go to Nineveh because of their wickedness. So, unsa may iwali, mga igsoon, regarding wickedness. Tulisukon ba sila? Kamo, mga dautan mo. Dili. Ipahibaw. Ang gusto sa Ginoo, mahibawan sa Nineveh, nga kung magpabilin sila sa ilang wickedness, naagyo dautan nga may tabo. O gusto sa Ginoo nga mahibawan sa Nineveh, mga kaigsunan, ang mercy sa Ginoo. Kay pagwali bitaw niya, sa may naitabo. Di nausab ang Nineveh. So kay ba natag kung sige pawali sa Ginoo, mga kaigsunan. Now, regarding sa wickedness, unsa may baruganan sa Bible, anak, mga igsoon, Nahum. Nahum chapter 1, verse number 1 to 3. Unsa gingon sa Bible? The burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum, the Elkoshite. Tanawan sa gisulti sa verse 2. God is jealous, and the Lord revengeth. The Lord revengeth, and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Dili niya dayon hampakon sa iyang vengeance. Iya usa i-reserve. Pero naa. Dili pwede nga kalimtan na lang ni nato ang imong sipyat. Dili pwede. Kinahanglan maamindahan yun na. Kinahanglan mapangayuan yun nagpasaylo. Kinahanglan mausab yun na, mga kaigsuunan. Because God is searching or seeking for our repentance. Kanang repentance yun ba? Mao na nga iya sa gi-preserve. Pero iyang gi-preserve, ha? He reserveth wrath for his enemies. Naana, naka-reserve na daan. So, before niya silutan ang Nineveh, nagsugo sa siya og tao. Si Jonah. Ang reason nga gipadaan niya, mga kaigsunan, according to the book of Nahum, God is jealous. Lain na ilahang kinabuhi. Imagine nimo, ang Ginoo mo nag-create nimo, unya ang naggamit nimo yawa. Kamo musugot mo nga kanang imong anak ang naggamit ang imong silingan, nga dili nimo masugo kay tuara iya dagway dito sa imong silingan. Okay ra mo ana? Nya kung ikaw na musugo, di ka tumanon. Ug ang silingan musugot. Masakitan maging pastor nga inigsugo sa pastor sa membro hindi musugot, pero ang membro musugo sa membro musugot. Kana bang mas mutuo pa ang membro sa membro? Ma-disappointed magani ang man of God na labaw ng ginikanan. Labaw ng Ginoo. Wa may laing gabuhat na to. We are created by God. And naara gyud say right, mga kaigsunan, nga mag-jealous siya. Kung dili siya ang atong gipahinungdan sa atong kinabuhi. Amen? Unya, diri nagsugod, mga kaigsunan, nga makita nato nga ang Ginoo serious siya sa iyahang gisulti. And the Lord revengeth. Kaduha gisulti. Tanawa na good, oh? And the Lord revengeth. The Lord revengeth. May tabo, yun na. Verse 3. The Lord is slow to anger and great in power and will not
all acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Di ka mahadlok ka na. So the people in Nineveh is in wickedness. Pasalamat na gyud ta aning first line igsoon sa verse number 3, the Lord is slow to anger. Taas iyang pasensya. Pero ayaw huwata nga ma-judge na ka sa Ginoo. Ayaw huwata nga mauwahi ang tanan. Because not only dili lang kay slow to anger siya, basig diha ta mag-ungot ba? He is also great in power and will not at all acquit the wicked. Kung dili mag-usab ang wicked, di ko niya palabyo na. Muna sa church, mga kaigsunan, daghan na kayong gipantapos ang Ginoo kay di na mag-usab. No? If you're not following God in your heart, you know, buhi gapong katud karon because God is slow to anger. But how long, mga kaigsunan, nga i-allow ka sa Ginoo? How long nga i-allow sa Ginoo ang usa ka tawo that will go against the flow of God's will in His church? How long? Na may example ng simbahan, di ba? Are we a vessel, mga kaigsunan, for the Lord's work that God can put more people in the church? Kita may gamiton sa Ginoo that God can add people in the church through our going and teaching of the Word of God. Kita man na sig panudlo dito. Nya sa atong pagpanudlo, ang Ginoo mo puno og mga luwas sa simbahan. Right? Sakto ba? So, asa man ta nagamit ang pagpabuhin sa mga membro o ang pagpuno sa mga membro? Because pwede sa tagamiton in reverse. So, kinsa may mo gamit ana ang yawa nga mahimo tang discouragement nga ang mga membro di na manimba kay tungod sa imuhang pagkatao. You're drawing people away. You're discouraging people. That is in line with wickedness. Mga kaigsuonan. Na ikaw mismo mo ay maka-determine ana sa imong kinabuhi kung asa ka dapit nagpagamit. Nagpagamit ba ka that people will be drawn to the church or away from the church? Now, si Jonah na gisugo ang Ginoo niya. Nasaan ba yung gisugo ang Ginoo na to? Go and preach the gospel to every creature. Is it happening? Nahimo ba sa nato or niadto sa ta sa atong kanang kuan mga kaigsunan gusto nato dili gusto sa Ginoo. Ang kang Jonah Tarshish man. Masing niadto punta sa atong kaugalingong Tarshish. Muna atong dagway, muna nagtarshir. Wa nakasabot sa kinabuhi, nagsige na lang hinuktok. Nakita na mo og kanang tarshir gyud tinuod? Luoy kay tanahon. Di gyud mo buhi kung asa siya nakakupot kay para niya mauna ni. Lack of opportunity. Muna kag tarshir, nagsige kupot alang imuhang gituhuan nga mauna ni ang akong kinabuhi. If you will just allow God to use you, and if you're just going to let God use you, mga kaigsunan, and do His will, He will bless you. Amen. Amen. He will bless you with manifold blessing. Amen. Now remember, ang reason nga nung kita gipalakaw ta, because God is a jealous God. Ang mga tao nag-worship, nag-idols. Now, how can they know until somebody preach to them the truth? Mo na reason. Pero sige buhat sa mga Kristohanon, I cannot go, Lord, because I have something else more important than you. Don't you think that God will be jealous at you also?
Nga, susiha dayon imong kinabuhi kung mura na ba kag tarsir. Luoy kayo kinabuhi ba? Di man nato ma-deceive ang actual mga kaigsuonan. Di nato ma-deceive ang kamatuoran. Kana actual makita nato. So Jonah's mission, klaro kaayo, gisugo siya to go just like us. Gisugo ta si Ginoo to go and preach the gospel of the Lord. Ikaduha, mga igsoon, ano yato isgutan tonight? Jonah's opposition. Jonah's opposition. Makita sa nato nga klaro kayo ang opposition sa mga Kristohano nowadays. In Jonah, balik ta si Jonah, chapter 1, verse number 3, hangtod sa verse number 10. The Bible says, "But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord," imagine na ha, "and went down to Joppa. And he found the ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord." Unsa ka dangerous. Unsa ka dangerous. Nya di na sipyat mga igsoon that going away from the presence of God is to go down. Go down. Going away from the will of God. Your life will go down. You can never see success and contentment in life. Kaya pwede man nimo tawgon og success kanang imong profit, but do you have contentment? Do you have joy? Naka-rescue ba na sa imuhang kinabuhi o naka-add siyang problema? Mga kaigsuonan, very clear that Jonah stepped out of God's will. Diha niya gipakita ang iyang opposition. Nga naman, gisugo siya Nineveh. Klaro kayo ang iyang pag-oppose sa gusto sa Ginoo. He went otherwise. Yato siya Tarshish. In verse number 4, "But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken." Kaluoy sa barko. Wa gyud intay kalabutan sa iyahang pagsuki sa Ginoo. No? Tawhay na jud kayong barko nagtungtong sa tubig. Gisakyan lang sa nagsupak. And the ship was almost to be broken. Tanawa ra. So sinitabo ang mga tao dito, mga kaigsuonan, they know that there is God somewhere. So siya gibuhat mga kaigsuonan sa shipmaster. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Tanawa. Una, mga kaigsunan, it is not only the ship nga almost na siya maguba. Ang ila pag yung gipangkarga, o sa may reason yung gikarga to siya sa barko. Because it was useful. Ilang i-travel, dadon nila ngadto sa Tarshish para sa business or whatever. Pero siya naitabo ato, imbes nga makaabot sa Tarshish, gipanglabog na sa dagat. What a waste. Muna kita nga mga magsukit tas kabubuton sa Ginoo mga kaigsuonan, any person nga matapot sa atong kinabuhi, ang ilang kinabuhi, ma-wasted og apil. Amen. Muna mag-careful ta sa atong obedience. Amen. Mag-careful ta mga kaigsuonan kung nag-ubay ba ta o wala, because our disobedience will also destroy the life of other Christians. Amen. Madamay sila. Amen. O karon sa dihang na nahimasmasan na si Jonah, nabalik pa ba ito ilang gilabay? Na-rewind ba? Na-rewind? Wala. Collateral damage. Muna kita nga mga Christians, if we are going to follow the disobedient Christian, magbantay ka or andama na lang imong kinabuhi, maguba jud ka. Because there's only one way, mga kaigsunan, to put our Christian life in a safe place, but to obey God. Amen. Through the man of God. Amen. Wala na ilain.
Kani, direkta gyud nga gisugo siya sa Ginoo. Direkta nga gisupak niya ang Ginoo. So, nakita man si Jonah dito, tanawa, kay bao man siya sa problema. Kay bao siya. What ay mahimo ani because God is angry with me. Muna nitabo ni, so siya gibuhat. Bahalag patay. Lunod kung lunod. Natug na siya. Nakatug pa dayon. Huwag worry. Muna mga Kristohano nga magpalayo sa Ginoo, wanay kahadlok mga kaigsunan. Ug di na po na kamao mo ampo sa Ginoo para solusyon. O tanawa, nabantayan siya sa shipmaster. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us that we perish not. May pang shipmaster na kainomdom pag Ginoo, panahon sa bagyo. Pero ang kani mga backslider, mga kaigsunan, naggubot na ang kinabuhi, makalimot na sa Ginoo, damol sila magpalayo sa Ginoo. Klaro na ang pagbadlong, klaro na ang mga reminders nga gihatag sa Ginoo through messages, through kanang actual nga kinabuhi, mga igsoon, but nagpabuta-buta gihapon na ang mga nga nag-backslide og palayo sa Ginoo. They choose nga mo palayo siya padayon. So, in verse number 7, and they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Nakatiming. Then, verse number 8, said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thy occupation? Diha na. And whence camest thou? What is thy country? And of what people art thou? Wa na, dito na. Unsa may mo occupation? I am a preacher. I am the servant of God. Unsa may itubag? O kamo, kung pangutanon mo, di ba Christian man ka? Di ba simba ninyo ron? Di ba Christian ka? Can you tell me about salvation? Agoy. Unya, di ka katudlo. Ha? So, nabaling na siya mga kaigsunan. Wa na siya mahimo. In verse number 9, and he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Ikson, dilit na nang mo claim that I fear God, doing the will of God. Amen. All of you tonight may say, I fear God, but you did not follow God. You are the Jonah in our time. Refusing to do God's will. Amen. Unya, pirti na rabang mando sa Ginoo, mga kaigsunan, messages upon messages, na anay daghan, gitudlo ang Ginoo nato, unsay angay natong buhaton, but still, your heart is refusing to do it. So, mahimo kang Jonah ani panahon na. Amen? Kinsa man jud ka, I am a Bible Baptist. I am a servant of God. I am a member of Lighthouse Bible Baptist Church. Ngaro na amang kadiri. Nga imnanan man eh. Sugalan man eh. Yan, sabi mo itubag, imo inon. Walang personalan, trabaho lang. Pwede di ay na. Nga bisan nang gani ka nang tigkutaw ka og ilimnon, woe unto you magani ingon sa Book of Habakkuk. Mutunol na kag ilimnon mga kaigsunan, woe unto you. Maka-appeal ka og process og kanang prepare mga kaigsunan sa mga ilimnon nga mahatag ngadto sa mga tawo, woe unto you. Bible na gaingon ana.
Sometimes, ang mga unbeliever, mas makabaw pa sila kung si angay. So pagkahibaw nila mga kaigsunan, pirti nilang kuyawa. Then, verse number 10, were the men exceedingly afraid, and said unto him, why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. May pa sila nakuyawan sila nga unsa man taon ka, ngano man taon gani, di backslide man di ay ka. Pero ang mga Christians karon na ay mag-backslide, sila pa'y mukupot. Na ay mga churches karon mga kaigsunan, they are the keeper of the backsliders. Sultian ta mo, dili na matulid, oy, kung dili na niya ayuho ng iyang backsliding. Amen. It will happen again. Amen. Hantod nga makuha na iyang backsliding sa iyang kasing-kasing. Kaya ang pag-backslide, nagsugod na sa heart, mga igsoon. Pero grabe lang siya og epekto. May pang unbeliever, nakuyawan pa ang Kristohanon, wa kuyawi. Yano ra kay ta mo backslide sa Ginoo. Nya mayon day mo wa man may backslide pastor, wa may nidagan from the presence of God. Mga igsoon, high-tech na ron. Ang mga backslider manimba na pud. Do you agree with that? Magdevotional man gani. Ang mga backslider ron, nung sa man yung pag-determine backslider sila, wag yung gibuhat sa ilang nakatunan. Amen. Because God is teaching you that you need to be in your personal devotion. You need to come to church. You need to hear the preaching of the Word of God. For what reason? So that you could support the man of God Amen. in His Word. Amen. Amen. Now, in your knowledge, kay mo si buhaton sa mga Christian suban, ilang gamiton, nga ilang ikontra, ilang itugbang sa knowledge sa man of God. Is that happening in churches? Amen. Yes. Muna mga hilas na kayo, ang mga membro, maminaw og mensahe, ay, hinambira na pastor, ano na maminaw, kibawon ko, ano. Nya suwa pa ka naluwas, wa kay kalibutan, gitudluan ka sa pastor, o kisa diyan, nakamauna ka, mura na kang sikinsa, may ingon, imo nang i-kuan, imo nang i-compete ang imong knowledge sa man of God. That is not the reason nga nung gipatudluan ka. So that is backsliding. Naa ka, gasimba ka, but you are not for the work of the Lord. Backsliding na. Kanang inyong gibuhat nga di mo mutuman mga igsoon sa kanang unsay gisugo sa Ginoo ani nga church, backsliding na. Nagtuo mo din na backsliding. Naalang ka. Mura magkanang atong kanang vice president ba? Og sa kwan pa na, og sa simbahan pa na, ga-backslide man na siya. Ngano, ga-support na siya sa president. Parihara na, mga igsoon. We are in one church. Amen. We should do something nga kanabitang common ang atong pagbuhat for the glory of God. Amen. Now, this is not uniformity. Whenever you are, uniformity ang pastor. No, it's not uniformity. It is obedience. Doing something for the work of God, mga igsoon. Kaya sa musugot mo sa dili, unity should have something in common. Muna matawag na ito unity. So kung dili united ang church, diha maka-insert ang yawa. Nga naman, luag man. Amen. If you are not in unity with your pastor, obviously, you are not in unity with God. Nasabtan na ito, igsoon? Obvious kay na. Ayun, kaya na nga, di oy, sa imo ra ko pastor, dili in unity, pero sa Ginoo, di kumutuan na, oy. Amen. Di gyud baka ko ng Ginoo. Mo na mag-careful mga kaigsuonan. Backsliding is very rampant nowadays in every churches. Mo na mga membros ka simbahanan, di na gay kauyon diri, magngita taglaing church. Sakto ba na? Mo ba na design sa Ginoo sa bading? Pwede mag-ilis-ilis tagkamot. Dili. Dapat dili unta. Pero mo na hitabo mga igsoon, that is a very sad story. Amen?
So, piriting kuyawan nila. O sige, buhat nila, verse 11. Then said they unto him, What shall we do unto thee? That the sea may be calm unto us, for the sea wrought and was tempestuous. Unsa may angay buhaton na mo nimo? Mga igsoon, wag yun siya naingon. Sige na, mga ikong pasaylo sa Ginoo. Mga igsoon, sorry, bubalik na ko niya. Niya na ba siya? Wala! Bahalag mamatay! Di kong balik sa kabubutong sa Ginoo! O sige, tanawa ay hag. Kuan, katapusan, mga kaigsunan, katapusan. Jonah's solution. Jonah's solution. Di solution si Ginoo. Solution ni Jonah. Verse number 12, And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Sakto ba ng desisyon na? O iyan tawgo ng Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord. I know that you can rebuke the wind. You can make the wind calm. Nothing is impossible with God. Pero unsa may iya desisyon, ilabay ko sa dagat, di ko balik sa Ginoo. Ilabay ko sa dagat. Kaya mo, unsa may tabo, ilabay na sa dagat. Kato nga dagat, mga kaigsunan, it must be very deep. Nga naman, nagoy whale. There might be a shark. So, wala kakaibog kung siya may tabo ni mo, Jonah, kung tuwa na kas dagat. Oh. Pero may iyang desisyon. Nevertheless, the man rowed hard to bring it to the land. Naningkamot pa sila og padaplin, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Wala na, naglisod na sila. Di ko di allow sa Ginoo. Ang wind, control man sa Ginoo. Di mo pwede man padaplin. Kay kinahanglan, mangayok pasaylo si Jonah. Awag yun ay. Wherefore, naman ang human effort, wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. May pa sila, nagampo si Jonah, wa jud. May pa sila nagaypasaylo. Sila ba dahil ni go away from the presence of God? Sila ba dahil di man? Pero sila na, we beseech thee, O Lord, we beseech thee. Sila na, nihangyo sa Ginoo si Jonah, wa na ba, bahala makamatay. Ilabay na lang ko niyo sa dagat. So sila gibuhat. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the man feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. Usahay, mga igsoon, kung kanos ata tagaag milagro diha pata makainumdom nga nay Ginoo. Right? Pero katong desisyon ni Jonah, mga kaigsuonan, again, God is so kanang slow to anger. Nagpaabot agad gahapon ang Ginoo ni Jonah nga mo repent siya. So, ang gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan, in verse number 17, Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Napriso nun siya. Three days and 3 nights sa Bartolina. Imagine na mo, mga kaigsunan, unsay baho ana. Ha? Unsay baho ana, sud sa ilawom sa tiyan. Unya, way face mask dito. Walay gas mask. Amen? Ang mga seaweeds, unya na siya kanang scarf. Sarong, oh. Pwede niya i-ana, pero mabasa, masanag apil. Pwede na mo i-ana ng mabasa, di makakaginhawa.
So, sakripisyo gid siya sa kabaho mga kaigsunan. So sa sulod sa tulo ka adlaw na nahitabo. Mo ni ato lesson inig sunod Friday. So sa may atong panaminan karon mga kaigsunan. Ha? First and foremost, ayaw na lang jog supak sa Ginoo. Kay daghang madamay sa imong pagka masinupakon. Unya, hinumdumi ha, kita nga mga dagko na mupanaw biya ta. The mistake that you've done nga wala gyud nimo gi-amend. Pas anunon biya na sa mosunod nimo. Amen. Pas anuno na sa sipyat ni Kuan, sa sipyat ni Isaw, nagsuffer biya iyahang kaliwat. Kay unrepentant spirit man siya. Wala man siya nagsakto sa iyang kinabuhi. Antod siya na nipanaw ang kalibutan na. So napasa ang burden mga kaigsunan, ang sin napasa. So kita nga mga dagko na mupanaw ta one day, kani mga kasipyatan na to gibuhat against the will of God, ang atong mga anak ani in town mo magbaguod sa ilang kinabuhi o ang atong kaliwatan posible pa maapektuhan. Now, how dangerous ang duwa nga imong giduwa if you are going to run away from the presence of God. Yan mo tana din ta pastor, how can we make sure nga we are not running away from the will of God? You do as God had told you to do. Simple. How can we know the will of God? Ang kana di gipangwali diri. Are we preaching otherwise other than the will of God? We are preaching the will of God. But obviously, if your flesh, mga kaigsunan, resisting the will of God, it is because there is something else controlling you already. That you must decide to stop it. Stop. Amen? Nasulbad na gyud ang problema sa mga tao nga nahilambigit sa iyang pagpabadlong o nangalabay ang ilang mga butang, ang barko hapit na guba. Nasulbad na gyud sa dihang na-depart si Jonah nila. And see how dangerous a backsliding person in our life. Amen. See how dangerous you will be if you are the backsliding person. Amen? So don't tell other people to throw you away, because the best thing you can do is to go back to the Lord, ask forgiveness, and redo. O, pamani mo na do, start doing it. Muna instruction si Ginoo sa Revelation. Buhata, balik, kundiin ka, napakyas, and do the first work. Because God's will must be done. God's will must be done. Now, the will of the devil will stop the will of God. Amen? The will of the devil will stop. Mga igsoon. So, you look what you are doing now in your life. You try to make an evaluation. Am I doing this for the work of God as my pastor told me? Or wala gani siya kalabutan sa atong buluhaton mga kaigsunan nga gipabuhat sa Ginoo. And it is not me that will make decision, it is you. Amen? Kay bisan na Ginoo, di man siya mamugos, pero di na sa gyud ta mamugos sa Ginoo kung unsay gusto nato. Mao na as the attitude of God showed in the Bible mga igsoon, kinsa man ko mas labaw pa ko sa Ginoo hinuon kung magbutbuot ako. Pero ay lang sa Diyos kupugsa kung unsay angay buhaton sa simbahan. Kung panlitan, dili nimo di gyud ka makasakay gyud sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi sa guidance through the man of God, wala tayo mahimo anak mga igsoon. Wala tayo mahimo anak. So we will just wait for the Lord's response
kung sa iyang buhaton. Kay iya man ta. Iya man ta. So, pasalamat tas kan Jonah, after sa iyahang personal solution, tagagya po siya mercy sa Ginoo. Pero nindot kay nga mercy, no? Kadi good comfortable. Dili good comfortable. Amen? So I hope, mga kaigsunan, kato, mas may pa ang wind kaysa inside the belly of the whale. Mas may pa sa wind. Kamu, papilion mo. Na isod ka sa basurahan, kanang truck, basurahan ba for 3 days? Or balikan ka ni Yolanda or ni Odette. Asa inyo gusto? Huwag yun na naninindot, oy. No? Di lang ta palayo sa Ginoo. Di lang ta palayo sa Ginoo. Okay? So I hope that we learned something tonight sa ato ang message, mga kaigsunan. And if there's something that needs to be changed in our life, start changing it. If there's something that we need to enhance, start enhancing it. But most importantly, mga kaigsunan, do not run away from the presence of God. Now, kasabot na sa presence sa Ginoo, dili pasabot ng pundok ta, you are in the presence of God. But doing what He wanted you to do is staying in the presence of God. Kay wala man siya ni buwag sa pundok, ni buwag siya, ni palayo siya sa kabubuton sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Okay, wa man niya gibuhat ang sugo sa Ginoo, he is running away from the presence of God. And so, kita po, kung di ta matuman, we are running away from the presence of God. Simple na kayo. Simple na kayo. So, we must know kung unsay angan natong buhaton. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for the life of Jonah. Thank you, Lord, that it is a warning for us. Ngano wala pa gyud namo nabuhat ang angay namo buhaton, Lord, sa Agak Rescue. There is a command already, and your word is guiding us very carefully. And the provision, we can see it, O Lord, that you are so true to your words, that you are going to provide all our needs according to your riches and glory. But it needs obedience. It needs seriousness in obeying you. So please bless your people, dear God, that we will not run away from your presence by doing your will, by following your guidance. We may have other ways, but it will fall into seems right, and the end is destruction. Your way is the way that we must follow. Help us to be obedient. And help us, O God, nga ang among kasing-kasing, mahimong in tune sa imong kasing-kasing. Bless our prayer meeting tonight. Bless everyone, O Lord, as we pray to you, that our heart is clear sa amo ang pagki-communicate nimo tonight for your glory and honor. In Jesus' name we pray.